Bago ako naging Abu Sayyaf, nakapag-join sa ASG, na-suspect po ako bilang may nakarnap na motor, tapos dinaril yung nakarnap. Ngayon, suspect ako, nakasali ako doon, which is, wala naman akong kasalanan doon, sir. So, kamag-anak ko lang din naman yung nakuhaan ng motor, hindi ko na pinalaki. Hanggang sa ginawan nila ako ng sir, sabi nila, is ako talaga. So, yun ang unang step. Paano ako naging Abu Sayyaf talaga, nakapasok doon sa grupo. Umakyat ako noong 2007, doon na kay NJ, no, Hassan Jamiri. Kasi nga, siya yung first cousin ko. Siya din yung leader ng ASD, sa area namin. So ngayon, pagdating ko doon, agad naman niya akong tinanggap. Kasi nga, dati naman niya akong mga inuutusan, bata niya din naman ako, nung nasa bayan kami, lagi naman kaming magkasama. So nung time na yun, sir, naging Abu Sayyaf na nga ako ng tuluyan. So hindi na ako masyadong pupunta ng bayan, pumapasok lang ako kung may kakailanganin kaming mga panustos namin sa pang-araw-araw. So ang naging buhay ko nun, sir, is mahirap talaga. Mahirap. Kasi nga, wala kaming source. Kung aasa lang kami sa isa't isa, sir, nahihirapan kami sa pagkain namin. So, ang ginagawa namin, sir, yung nagra-rubber topper kami, kahit na sabihin natin ASG kami, sir, nagtatrabaho kami, nagsusumikap pa rin kami para sa sarili namin. So, nagtitipon-tipon kaming lahat, sir, yung mga ASG, kung sabihin may mabalitaan kami na may operation na. So, kailangan yung magtago. Siyempre, sir, dahil sa takot namin, ayaw rin namin mahuli, nagtatago kami, nagtitipon-tipon kami. So, kung makita na namin yung mga AFP, sir, na umakyat, doon na kami mag-meeting, kakausapin na kami ng mga leader namin, doon nila. Magkandak tayo ng ambush, kung hindi na natin maiwasan yung mga paparating na sundalo. So, kayo talaga doon, ang ano nyo talaga, umiwas din? Umiwas din, sir. Kasi nga, kahit nasabihin natin na lawless kami or ASG kami, sir, umiiwas pa rin kami sa gulo. Kasi ayaw din namin may madamay, sir. So, pero pag kami umakyat na sundalo, sir, magiging no choice na kami. Kung yung magiging parang wala na kaming exit. So, kaya minsan, sir, nakakapag-encounter sa mga malalayong lugar. Ganun. Hindi namin yan sila na-encounter sa mismong kampo namin. Ayaw nyo? Ayaw namin, sir. Pero may time din, sir, na nakakaiwas din naman kami. So, humingi kami ng tulong sa mga ibang kasamahan namin. Doon kami namamalagi sa kanila. Kumbaga, kila Purudi Indama, sir. So, sumasama kami doon. Pero maraming beses, sir, na hindi naman ako isinasama ng pinsan ko, sir. Kasi nga, naawa siya sa akin. Dahil? Dahil sabi niya, ikaw, bago ka pa lang. Kung ka nang humama, dito ka na lang. Saka yung trusted issue kasi, sir, trust issue kasi. Sa akin kasi, sir, kumbaga, ang nasa isip ng iba, may humahawak sa akin na military. Which is, nung time na yun, sir, wala talaga. Wala talaga. May ganun talaga na... May ganun talaga, sir. Pero buti na lang, pinsan mo si commander mo. Yes, sir. Pinsan ko, sir. Saka napatunayan din nila, sir, na wala talaga. Wala talaga. So, nung time na yun, sir, lumalakad kami. Hanggang sa gagawin na namin yung mga, kung ano yung nasa isip namin. Kasi nga, wala na kaming pinapahalagahan sa sarili namin, sir, eh. ASG na nga. Ang pangit pa ng tingin sa mga ASG kasi hindi kasi sa public sa kanila kung ano yung pinaglalaban namin. Alam nila yung ASG is kalukuhan ng mga ginagawa tulad ng mga kidnapping, at kung ano-ano pa doon, extortion. Pero kung tutusin, sir, sa panahon ng nakita ko sa mga tunay na ASG, sir, is jihad talaga. Ang jihad kasi, sir, yung tinatawag nilang jihad fi sabilillah, ito yung mga mujahidin. Ang mujahidin kasi, sir, ang pinoprotektahan nila at saka yung pinaglalaban nila dito, sir, is kung paano lang yung Islam, yung Muslim, hindi tapak-tapakan ng mga kalaban. Kumbaga is, yung kalaban kasi dito, sir, sa amin kasi mga mujahidin, sa time na yun, is mga, Christian, hindi kaya, military. Pag military, sir, yan ang pinaka number 1 na kalaban talaga ng mga mujahidin. Bakit? Kasi nga, military, sir, mga sundalo.
Basta ang tawag nila sir, sa sundalo, yan ang pinakalaban, kahit Christian. Pero may rules naman sir yung ASG. Hindi naman sila pwedeng basta-basta na lang papatay. Ganito kasi sir, sa ASG sir, ang rules ng ASG, hindi ka pwedeng mang-rape. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang pumatay nang walang dahilan, yung valid na reason sir. So, pwede ka lang mag-kidnap din sir sa rules kasi ng military. Kumbaga, for example, sa lamitan sir, napasok mo yung lamitan, nakipaggera ka doon ka lang pwedeng kumidnap. Doon mo lang pwedeng may mahawakan ka na gawin mong kidnap. So sa inyo, sige nga, isa-isahin nga natin yan kasi ito kasi sundalo ka na. So binabalikan natin to para sa education din ng mga susunod na henerasyon ng mga sundalo at Yes, of course yung publiko. So sinasabi mo na may mga patakaran din kayo pala sa ASG na kailan nagsimula yan? Panahon pa ni Abdul Rajak o ano? Paano din? Sa yung panahon kasi na yan sir, ang basehan kasi namin dyan sir, Quran sir. Yung history ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano yung ginawa ni Nabi Muhammad, yun din ang sinusunod ng mga ASG sir. Pag tunay na mujahidin kasi sir, kung ano yung history ng nakaraan ni Propeta Muhammad, yun talaga ang susundin din sir. Sige nga, kasi ikaw nag-join ka dahil napaghinalaan ka dyan sa pagkawala ng motor, di ba? Pero Yes, sir. paano ka nadahan-dahan na maging mujahidin? Doon kasi sir sa ano na yun sir, kumbaga, naging idolize kasi namin sir. Yung pamilya kasi namin sir is, karamihan is mujahidin. Mujahidin yung mga pamilya namin, yung mga uncle namin namatay as mujahidin. Nakipaggera sa mga sundalo. So yun din sir. Pa, MNLF time pa. MNLF time pa sir. Tulad na lang ng mga ex-mayor Ajaron sir. Yun kasi sir, uncle namin yun. Tapos yung mga tatay nila sir is nakikipaggera na sa mga military. So doon din sa amin sir, nagiging kalaban talaga mismo namin yung mga military din. Kahit sabihin natin na sa labas pa kami nun. So nung nakita ko sir, naka-join na ako sa ASG talaga, nakita ko yung galawan sir is maganda. Tapos, maganda yung galawan nila. Mga ganun, yung parang walang pakialaman. Anong sabihin? Parang walang pakialamanan ba sir? Kung ano yung maisip mo, gawin mo, susuportahan kita. May ganun sir. Example? Tapos, for example, may gusto kang girahin. Tapos sabihin mo yung rason mo, papayagan kita. Tutulungan ka namin. For example, gusto mo lagyan ng mga IED. Hindi ko kasi kaya na sarili ko. Pero kung maaari, tulungan nyo kami. Tulungan nyo ako. So, tutulungan ka ng grupo, sir. Hindi ka pababayaan. Pero, sino ang... Kasi IED, di ba? Yes, labag sa batas. Or ano. Pero paano nyo... IED kidnapping, di ba? At labag sa batas. Pero paano nyo sinasabi sa sarili nyo na tama yung gagawin natin at ginagawa natin? Yun na nga ang naging problema namin din, sir. Kaya, nagka-watak-watak na yung ASG, sir, hanggang sa nag-surrender na ang lahat. Kasi yung basehan kasi, sir, walang patutunguhan kung ano yung pinaglalaban talaga namin. Kung ano na kami talaga. Nung ano na, bago ka mag-surrender na yun. Bago kami mag-surrender. Pero nung simula pa lang, nung simula pa lang kasi sir, nung simula pa lang, di ba mujahidin eh? Yes, yung sir. Conversion mo sa mujahidin. Although ikaw kasi, ang kanyo mujahidin eh. Yes sir. So alam mo na yung mujahidin eh. Yung mujahidin kasi sir sa amin, kumbaga, ang pinaka nasa isip lang talaga namin kasi sir is magpakamatay. Sa mujahidin kasi sir, yung goal mo lang talaga magpakamatay. Pero malalaman mo lang kasi yun sir, kada may pagtitipon kayo, tinatawag nilang ano sir, yung sabi nila magmaswara tayo, may mga pag-uusapan tayo dito. So magdadawa rin sila sir. Muswara is yung Maswara. pag-meeting-meeting, di ba? Yes sir. So, pag nagkapag-meeting kayo ng ganun, sir, magdadawa sila. Sasabihin nila kung ano yung kahalagahan
kahalagahan ng pinaglalaban natin. Kung ano yung mapupuntahan ng mga mujahidin. So doon, sir, doon, pag lagi kang nakakarinig ng mga nasihat, sir, doon yung utak mo, sir, magiging jihad lang talaga. Wala nang iba Wala kundi nang mag-jihad. iba kundi mag-jihad. Yung nasa isip mo na lang, sir, paano kaya ako mamatay? Paano kaya ako mamatay? Baliktad din. Paano kaya ako mamatay sa pagtatanggol ko sa mujahidin ako? Kasi ang pangako kasi, sir, once na namatay ka sa, kumbaga, nagka-encounter kayo ng mga military, automatic, sir, nasa tinatawag kanilang Jannatul Firdaus. Kumbaga, ang sir, nasa paraiso ka talaga direct. Sa military. Pero yung normal na kamatayan, nakalaban mo yung drug addict, hindi ka jihadist nun. Parang ganon. May mga kasi, sir, pwede rin. Kasi kung ano yung tindig mo, sir, yun pa rin ang magiging tindig mo pag abot mo sa akhirah. For example, ako nga ngayon, sundalo ako. Pag namatay ako, sir, yung magiging kasama ko is yung mga military din pagdating sa paraiso, sa kabilang mundo. So, kahit military ka pala ngayon, kung mamatay ka, pwede mo pa rin bang sinasabi na mujahidin ka? Hindi rin naman na ganun, Hindi sir. na, di ba? Hindi na, sir. Malayo na kasi sa malayo ganun, na. sir. Pero kung Yes, sir. mamatay ka, ang sinasabi mo, pupunta ka pa rin sa heaven? Hindi, sir. Kung nasaan yung mga military, kasi pagdating kasi doon, sir, may mga kanya-kanyang lugar daw doon. Yun ang naman sa amin, sir, noon. Okay. May kanya-kanyang lugar. Kung ano yung grupo mo dito sa mundong ibabaw, ganon din ang magiging mundo mo. So may grupo ng mujahidin, may grupo ng sundalo. Ayun pala yung ganon sir. pala. Ganon, sir. Kaya, Okay. kaya sa ngayon nga, sir, yung pagiging military ko, ang tawag nila sa akin is kafir. Kafir ka na. Kafir na ako, sir. Kasi nga, sundalo na nga ako, sir. Sige, ano nga ba ulit yung kafir? Kasi palagi kong naririnig sa interviews ko. Ang kafir kasi, sir, pagka yung sumasalungat sa Islam, kafir na yun. At saka yung mga sundalo is kafir na talaga. Kasi nga, kalaban niyan sila ng Islam. Kalaban ng mga Muslim. Yun kasi ang paniniwala, sir. Hindi. Ikaw ngayon, di ba? Sundalo ka. Sundalo ko, sir. Tanggap mo ba na kafir ka ngayon? Yung mahirap ko rin i-explain kasi, sir, eh. Kasi nga, once na tinanggap mo na kafir ka na, is kafir ka na talaga. Pero yung, kung dito lang sa atin, sir, sa mundo lang natin, tanggap ko na yun. Pero ang hindi ko lang tanggap, pagdating sa akhirah. Kaya nga yung ginagawa ko ngayon, sir, nagdadasal, humihingi sa Diyos, ang kapatawaran kung anong may mga kasalanan ko. Kasi nga, dito, sir, kung titignan kasi natin dito, magiging free ka pag yung nasa gobyerno ka. Free lahat ng galaw mo. Open ka. Wala kang iniingatan, wala kang katakutan. Sa amin kasi noon, sir, sa ASD, lahat nag-iingat kami. Ultimo sa kasamahan namin, nag-iingat kami. Ingat kayo. Ingat kami. Balikan nga natin yung sinasabi mo, yung ang hinahanap mo ay kamatayan. Kasi baliktad eh. Yes, Ikaw ngayon, sundalo ka na. Kung Sundalo. makipag-encounter ka ngayon, hindi ka lang naman dito ma-assign eh. Yes, sir. Sundalo ka na eh. Yes, sir. Kunyari, ma-assign ka sa Samar, Hindi ka matayan. hindi kamatayan ang hinahanap mo doon. Kailangan Yes, sir. mapatay mo yung kalaban. Kalaban. Pero dito nga, i-explain mo nga yun yung ibang mindset kasi mas matapang ka, mas meron may pagka, ano ba ang Tagalog ng reckless ba? Yung parang reckless driving gano'n, hinahanap mo yung Hinahanap mo kamatayan. yung kamatayan. Ikwento mo nga yun. Ganito yan, sir. Sa mujahidin, kaya ang pinakahabol nila is mamatay. Kasi nga, ang kapalit nito is Jannah. Ano yun? Paraiso. 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 Yun ang magiging kapalit niya, sir. Kapalit ng buhay mo, pinaka first class na Jannah, pinaka first class na paraiso, ang kararatingan mo sa kabilang mundo. Kung mujahidin ka. Kung mujahidin ka. Lalo na kung bomber ka. Yun, sir. Mas mataas pa Mas yun. mataas. Yung bomber kasi, sir, ang tinatawag nila dun, yung kital talaga. Yung kital is, yung pinaka-main na gusto mo kasi, sir, mawatak-watak ang katawan mo. Ganun, sir. Which is yun yung Yun yung pinakamataas. pinakamataas, sir.
Pero may mga ano rin, pag hindi ka kasi sa jihad, sir, bawal kang magpakamatay. Pag nagpakamatay ka, ang uwian mo is hell. Doon ka talaga. Na nagpakamatay ka lang na nagbigti ka, ganon. Nagbigti ka, mga ganon. O di kaya, alam mo nang may kalaban dyan, tapos nag-iisa ka, wala kang kalaban-laban, masukin mo yan. Hindi rin yun. Okay. Pero sa jihad, sir, marami. Kung gagawin mo, magpakamatay ka, tinatawag nilang sabir, magsabir ka. Para Ano spelling? Sabir. Magsabir, sir. Magsabir ka, yun na si suicide bombing. Yes, sir. Yun na, sir. Suicide bombing. Kasi may na-interview na ako na survivor naman ng suicide bombing sa Sulu. Sa Sulu. Medyo pero babae pa yung suicide bomb. Bihira lang din nakakagawa yan, sir. Bihira lang. Kahit yung si Ray, sir, yung body ko noon, yung nasabugan dyan sa Danang Isabela, sir, hindi siya suicide bomber, sir. Nagdala lang siya ng IED, sumabog sa motor niya. Kaya, dun siya namatay, sir. Which is, ganun pa rin yung magiging ano niya, sir, reward niya. Paraiso pa rin. Paraiso pa rin. Kasi, yung purpose niya dun, sir, is para sa mga military. So, in a way ba, dahil sa paghahangad nyo ng kamatayan, yun yung talagang nagpapatapang ng todo sa inyo? Yes, sir. Kasi, explain mo nga yung tapang nyo. Yung tapang, nagiging tapang kasi namin, sir. Actually, hindi naman talaga kami matapang. Hindi kami matapang, sir. Sino bang hindi matakot mamatay? Pero pag naririnig mo yung nasihat, sir, tatapang ka talaga. Yung ano yung? Nasihat. Ano yung nasihat? Yung nasihat kasi, sir, yung history na sasabihin nila ganito yung sa mga ninuno natin. Kumbaga, ito yung mga ginagawa ng mga propeta. So, maudyok ka talaga, sir. Mawawala yung takot mo. Kasi darating yung tinatawag nilang iman sa sarili mo. So, pag pumasok yung iman sa'yo, sir, mahirap nang matanggal yun. So, dun, sir, wala ka nang ibang iisipin, mamatay. Kaya, magiging matapang ka, sir. Kahit nasaan pa, o sino pa yung kalaban mo, matapang kang ano sa kanya, sir. Dali nga, medyo ganun ako ng kaunti, alis ako ng kaunti. Paano nyo ina-explain sa mga pamilya nyo? Yung ganun. Nung time noon, wala ka pa naman asawa. Wala pa naman kasi. Pero yung, sige, yung ibang kasama mo, may asawa yun, pamilyado yun, may yes, anak sir. yun. Paano na ina-explain yung ganun? Actually, sir, sa ano kasi namin, sir, once na pumasok ka ng ganyan, sir, yung Muslim kasi, sir, may mga kaalaman about sa mga history ng mga dating mga tulad nila Propeta Muhammad, sir. Tsaka yung history sa Quran, sir, meron kasi dyan about sa jihad. Kaya yung ibang mga pamilya namin, sir, wala na, okay lang sila sa kanila. Tanggap nila. Tanggap nila, sir, kasi ang nakikita nila, mujahidin yung nagpo-protekta sa mga Muslim. Mujahidin ang way para hindi tapak-tapakan ang mga Muslim. Kasi sila lang yung lumalaban sa mga Kristiyano. Kumbaga nun, kumbaga sila yung nagpapatayo ng pangalan ng Muslim din. Kumbaga sila yung sanjat, yung ano ba, sir, yung lakas ng mga Islam, sir. Kaya tanggap ng mga pamilya. Tanggap ng mga pamilya, sir. So kayo yung hero, bayani, lahat talaga ng... Yes, sir. Pag yung tunay na mujahidin ka, sir. Tunay na mujahidin. Tunay na mujahidin. O sige nga. Kasi I'm sure meron ka rin nakita sa loob na hindi tunay na mujahidin. Yes, sir. Ano mo nga yung... kumpara mo nga yung... Yung mga hindi kasi tunay na mujahidin, sir. Tulad namin, matatawag ng hindi kami tunay na mujahidin nung time na yun. Kasi nga, nandun yung extortion, sir. Nandun yung extortion, nandun yung kidnapping, nandun yung pagbabaming namin, pananakot sa mga tao. Which is, bawal namin gawin yun. Pero sabi mo kanina, pwede sa yung kidnapping basta limitado. Para... Yung kidnapping, ganito kasi yun, sir. Nagiging pwede yung mga paraan na yun, sir. For example, ikaw, sir, Kristiyano ka. Tapos, kailangan muna kitang kumbinsihin na pumasok sa Islam. So, pag sabi mo, sir, ayaw mo, hihingi ako sa'yo ng tax. Hingyan kita ng tax. Kung hindi ka pa rin magbibigay ng tax, dun lang kita pwedeng patayin, sir. Patayin? Yes, sir. Kung ayaw mo mag-convert papuntang Islam. Dali kasi binabalikan ko yung NPA style naman. Kasi NPA naman, hindi ka nila hinihikayat. Na, parang NPA, example yes, lang NPA, may construction firm dyan, gumagawa ng ano, padalhan nila ng sulat. Hindi nila kinukumbinsi yung
contractor doon, ano, basta mamigay ka lang ng 5%. Oo. Sa amin, iba sir. Iba yung process. Iba yung process. Sige nga, yung process. Example na lang, sige, pasok tayo yung, paano yung extortion? Yan, pasok tayo doon. Sa extortion kasi sir, yung extortion namin sir is, ginagawa namin yun sir, kung wala na talaga kami. For example, ikaw, may mga posisyon ka. So, hihingi kami sa'yo. Hingan ka namin. So, ikaw magmatigas ka sir, hindi ka magbibigay. So, gagawa kami ng IED sir, lalagay sa area mo, sampulan ka namin dun. Minsan, ipapakita lang namin, pero hindi naman namin sasabugin. Kumbaga, warning lang namin. So, yung iba, sir, nagbibigay na lang. Kasi nga, natakot na. So, yung iba naman, sir, hindi talaga, kaya minsan pinapasubugan na. Kaya may mga sumasabog dito sa Basilan, sir. Example mo nga, huwag ka magbanggit kung ano yung mga business. Pero anong klaseng business? Ano yung normally magkano yung hinihingi, kunyari, hardware, gano'n. Huwag ka magbigay ng pangalan ng business, pero yung gano'n ba, bus, may ganyan. Paano May mga ganyan, sir. Magpapadala ng sulat o di kaya hahanap ng tao kung sino yung papupuntahin doon. Magsabi doon sa mga may-ari, yun namin, hihingi kami ng ganito, ng ganun, kung kaya nyo. Pero may tawad din naman, sir. For example, hihingi kami ng 1 milyon. So, pwede siyang tumawad. So, hindi na namin yun siya bibigyan ng tawad, sir. Hihingi na lang kami monthly. Kasi, pang-survival namin yun, sir. Pang-survival. Yun ang ano namin. Pero, sir, yung pinaka-rules kasi dito, sir, yung extortion, hindi naman kasi talaga dapat yun, sir. Kasi, ang mujahidin, sir, yung gagawin lang sana dyan, ang magsusupport, mga Muslim din. Dapat. Kung totoong mujahidin. Kung totoong mujahidin. Ito, yan na ba si zakat? O ano ba? Si zakat. Zakat, sir. Zakat. Zakat. Zakat, sadaka. Yun, sir. Yun dapat. Yun dapat. Pero, sir, yung ano kasi natin dito, wala na, sir. Kahit na sabihin nating Muslim, pag di mo natakutin, hindi na magbibigay. Kahit Muslim? Kahit Muslim. Kumbaga, nawawala yung trust nila sa mga ASG, sir. Kasi yung iba kasi, sir, nandun na yung pang personal eh. Hindi na kasi lumalago, hindi tumataas yung grupo. Tapos yung iba kasi... mayroon din corruption din pala. Correct. Sige, ano tayo ngayon? Huwag ka magbanggit ng mga pangalan, yes, pero meron din palang ganun din. May mga ganun din, sir. Mga ganun. Pero yung sa nakilala ko, sir, sa nakasama ko, wala naman dun yung mga corruption, sir. Wala naman. Pero yung sa nakita ko, saka sa mga history, sa kasamahan namin, may mga ganun talaga. Na yung ibang mga funding, sa kanila lang. Yung iba naman is ginagawa na lang nila, kumbaga may mga tulong galing sa ibang bansa. Which is meron. So, nabubulsa na yun, sir. Pero nung mga time na yun, sir, hindi pa ako dun sa kanila. Pero nabalitaan ko na lang yun, sir, nung nandun na talaga ako. So, nalaman ko na rin, sir. Tapos, sir, ini-educate kanila, sir, kung ano talaga yung rules and regulation ng ASG. Ganun, sir. Okay. Kumbaga, doon kanila dinidisiplina rin, sir. Dinidisiplina na pagiging Muslim mo, sir. Kailangan maintain yung pagsasala mo 5 times a day. Okay. Maintain yung pagpasting mo. Nandun lahat, pagbabasa mo ng Quran. Saka dapat lagi kang takot sa Allah, sa Diyos. Ano pa yung disiplina, including military discipline? Ano ba tawag natin yan? Yung disiplina sa galaw, disiplina sa diskarte, disiplina sa ano pa yung mga disiplina nung nasa loob ka? Iba yung disiplina kasi, sir, sa ASG. Yung disiplina lang sa ASG, sir. Kumbaga, kung for example, ako, leader ako, kung may gusto ako, kailangan sundin nila. Yung, for example, ikaw sa ASG ka, may gusto kang gawin, tapos hindi mo ipaalam sa akin, dun, hindi kita papayagan, dun ka namin didisiplinahin, sir. Example mo, sub-leader ka eh. Sub-leader, ilan ang tao mo? Actually, sir, nagiging sub-leader lang ako, sir, ni NJ. Kung wala siya dyan. For example, dito sa, sir, sa area namin sa Tuburan. Ako yung sub-leader, ako yung mapupuntahan nila dito. Nung time kasi, sir, na pumunta dito silang lahat, ako yung sumalubong, ako yung nagpakain, ako yung hahanap kung ano yung magiging source ng budget nila dito. Ganon. Ganon, sir. Example, sina Isnilon yan, sina yes, FI. Sir. Yes, sir. Example nga yung, kunyari, ano yung, para
ako mismo, gusto ko malaman ano ba ang trabaho ng sub-leader. So, example mo yung magdatingan sina Isnilon, sina FI. Sige nga. So, for example, sir, paparating sila dito, sir, sa Tuburan, tatawag na sa akin si NJ, yung leader ko. Sabi niya, papunta kami dyan. Saan kami pwedeng mag-dock? So, hanap ako ng area, sir, kung saan pwede. So, pag may nakita ako, sir, doon ko na sila ipapadak. Tapos, doon magbabantay na rin ako sa area, sir. Titignan ko kung wala bang mga tropa, wala bang nakapasok na mga asset. Yun, sir, ang pinaka-main na ano ko doon. Tapos, sir, pagdating nila, hindi pa sila darating, hanap na ako kung saan kami pwedeng makahingi o kung saan ako pwedeng humanap ng source namin, sir. So, sample, pagkain namin, saan ba pwede? So, yung naisip ko nung time na yun, sir, sa mga engineer, yung mga ganun, sir. So, hingan ko sila. Yung pinakamatumal na hingan dyan, sir, is mga politician kasi lumalaban. Ang politika? Politika. Ganun ba? Politician, yes, sir. Nakailang encounter din kami sa mga politician, sir. Ganun ba? Ang pinakamadaling magbigay, mga engineer? Mga engineer, yung mga sa mga store, yung mga tindahan, yan, sir, nagbibigayan sila, sir. Pero yung sa ano namin, sir, sa pamamaraan naman namin ni NJ, sir, iba. Iniba namin yun. Sabi ko kay NJ, kung tatakutin kasi natin yung mga engineer na yan, hindi yan sila magbibigay. Hindi nila tayo bibigyan, may tendency, mabigyan nila tayo, tapos lalabanan nila tayo. Tsaka minsan lang nila tayong bigyan. Pero ganito yung gawin natin. Kaibiganin natin sila. Kaibiganin natin, huwag nating takutin. Pero yung ibang, hindi naman, walang pakisama, gawan natin ng sample. Sabi niya, sige nga, paano yung gawin natin? So sabi ko ganito, pakita lang natin na may IED tayo doon. Doon nagsimula, sir. Yung pananakot lang ng IED. Ganun lang kasimple yun? Ganun lang kasimple, sir. Kasi ang nasa isip ko kasi, sir, may mga pamilya din kami. Mamaya sabi ko, may madamay tayong pamilya na nandyan. Muntik na rin kasi, sir. Muntik nang nag-happen yung ganun. Nagpasabog, pero hindi namin grupo. Yung grupo naman ng pinsan namin. Nagpasabog sila dyan sa lamitan, sir. Muntik na tamaan yung pinsan naman namin. Kasi wala namang pinipili yun. Kasi walang pinipili yun, sir. Hindi sabi niya, oy, pinsan yun ni ano, siya yung gumawa sa atin. Wala na yan. Wala na. Pag once na sumabog, sabog. Wala talaga. So yun ang ginano namin, sir. Kaya nung panahon na namin ni NJ nagsama, sir, ni minsan wala nang sumabog. Wala na. Kasi ayaw na namin may sumabog, sir. Ayaw namin. Ito ang first episode ni Fahad